Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan, mga masugid naming tagapakinig. Ang liham na ating tutunghayan sa pagkakataong ito, dito sa ating programang Recuerdos de la Vida, ay nanggaling sa isang tagapakinig na ating tawagin sa pangalang Myra. Ganito po ang sulat ni Myra. I will stay. Dear Tia Sofia, isa po ako sa mga avid listener sa mga drama ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Pero bago ko simulan ang pagsalaysay sa aking karanasan, nais ko pong batiin muna ng magandang araw ang lahat ng makakarinig sa sulat kong ito. Isa po akong ina, magsasaka ang asawa ko. Dahil pareho kaming hindi nakapag-aral at nakapagtapos dahil sa hirap ng buhay. Lagi akong nakikinig sa radyo sa tuwing ginagawa ko ang mga gawaing bahay. Napasulat po ako dahil baka sakaling marinig ko rin ang pangalan ko o yung sarili kong karanasan na mapasadula sa Bombo Radio na lagi kong pinapakinggan. Para mas klaro o maintindihan ninyo ang lahat, ganito po ang simula ng aking kwento.
love dear, needed here. Mayra, narito na si Tita Konsing. Akala ko, hindi ka pa magaganak, Mayra. Nagkamali yata ako ng bilang, tita. Yan na naman, Ay, gaano ang kakirot? Gaano kasakit, ha? May 30 minuto na bang nakaraan bago sumakit ulit? Hindi yata, tita. Wala pang 30 minuto. Nararamdaman ko ulit ang sakit niya. Ah, Masakit na hindi ko alam kung saan nanggagaling. ay talagang ganyan. na. Talagang ganyan. Lalo na at ito ang unang pagkakataon mong manganak. Ay, parang hindi ko kayang manganak. Mayra, Grabe ang sakit na nararamdaman Ay, ko. talagang mahirap manganak. Ang panganganak ang maituturing na pinakadelikado sa ating mga babae. Dahil binubuwis natin ang sarili nating buhay dyan. Bata ka pa, kaya kakayanin mo yan. Mayra, asan bang masakit at hihilutin ko? Umalis ka nga dyan. Kung ikaw naman ang... Ba't naman? Sige, Jojo. Iwan mo muna kasi kami. Bakit ka nakabantay, Jojo? Doon ka. Ay, baka hindi ka makabantay sa mga anak. Ako nagbahala kay Mayra. Diyan ka muna sa labas. Hintayin mo makaanak ang asawa mo. Oh, ayan. Ay, ang ganda ng anak mo, ang anak ninyo. Tita, ganito palang pakiramdam ng isang ama. Oh, ayan. Naiayos ko na ang mag-ina. Oh, huwag ka munang galaw ng galaw, ha, Mayra. Kung pwede, matulog ka muna dahil nakatulog naman na ang anak mo. Maraming salamat, tita. Basta ikaw. Ay, John, asan yung maliit na tela na pinaano ko sa'yo kanina? Andyan sa gilid, tita. Nilagay ko po sa sinabi ninyong coconut shell. Saan niyo po ba gagamitin? Ito po. Sindihan mo. Yan ang magsisilbing among sa mag-ina. Ayan mo lang na uusok dyan. Sige po, tita. Diyan mo ilagay. Diyan sa bandar yan. Ay, yung pinaluto ko sa'yo na native na manok. Luto na po, tita. Ano, kain na po ba tayo? Oo, kakain muna tayo. Oh, dinamihan mo sana ng nilagay mong papaya at dahon ng malunggay para may sabaw ang asawa mo mamayang kakain. Opo, tita. Marami po kaming malalaking alaga. Nakahanda na po. Kukunin niyo na lang po kapag uwi na kayo. Ala, ganun ba? Ay, nagpapasalamat ako sa iyo, anak, ha? Sige, bantayan mo mag-ina, ha? Paggising niya, ituturo ko kay Mayra kung paano ang tamang pag-alaga sa baby. Nalaman ko sa tita mo, ay Konseng, na nanganak ka na pala. Kaya pumunta ako rito. Hindi rin nakasama ang nanay ninyo kasi may sakit siya. Binilhan niyo na sana siya ng gamot, itay. Oo, pinainom ko muna ng gamot bago ako umalis. Binili niya sa akin na ipunta ko rito ang mga gulay na ito para ulamin mo. Ganun ba, itay? Salamat. Junior, ipagtimpla mo nga ng kape si itay. Oo, huwag kang mag-alala. Tay, magkape muna kayo. May natira pong ditong malagkit na niluto ni Tita Konsing kahapon. Ay maganda at pinagluto pa pala kayo ni Konseng. Nakita niya po kasi na may malagkit sa kusina kaya iniluto niya. Binantayan na rin niya ang mag-ina ko at maagang umuwi kanina. Baka naabutan ko siya kung mas maaga akong nakarating dito. Pero
Nagkasakit kasi ang nanay ninyo. Tupig pa pala ito. Hindi ka muna pwedeng kumain ng ganito, anak, Opo, itay. Binili ni Tita Konsing kanina sa akin. Dahil baka mawalan ng gatas ang anak ko. Oo. Maniniwala yan. Sabi nila. Pero wala namang mawawala kung gagawin mo. Ang mahirap kung totoong hindi ka na makapag-breastfeed pag ganaon. Mahal pa naman ngayon ang mga dilata na gatas. Tama yan, itay. Oh, June. Nadagdagan na kayo. Kailangan mong magsikap. Ay, oo nga pala. Kailan ka pala mag-aanay? Sa susunod na araw, tay. Dahil darating ang boss ko. Magbibisita daw siya para tignan kung tama ang ginagawa namin sa pag-aani. Caretaker po ang asawa ko sa halos 3 ektarya na lupaing sakahan. Isang igorot ang amo namin. Libre naman ang bahay na aming tinitirhan na malapit din sa pinagtatrabahuan ng asawa ko. Libre rin ang tubig. Sa aming pamumuhay, naranasan namin ang hirap. Pero nakita ko po kung gaano kapursige ang asawa ko sa pagtatrabaho. At kung konti lang ang ani, pinagkakasya namin kung anong meron. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. Falling apart, gone somewhere. Oh, ikaw pala yan, John. Uy, ikaw palang namalingki Bakit ikaw namamalingki? Sana misis mo ang gagawa niyan. Ako na ang namamalengke, ate. Kawawa naman ang asawa ko. At isa pa, nahirapan na siyang iwan ang kambal naming anak. Ay oo, nalaman ko kay Nay Konsing. Nanganak pala ng kambal ang asawa mo. Talagang mahirap ang buhay, ano? Oo nga, ate. Kaya ako na ang namimili sa mga kailangan namin sa kusina. Hindi na maasikaso ang asawa ko. At isa pa, ay, grabe naman ang sipag mo. Bilib ako sa'yo Isipin mo, sa 4 na taon, 3 anak ka agad. Sige ate, at may gagawin pa ka. Ay, sabihin mo kasi kay Myra na take time. Kasi mga anak nyo maging kawawan yan. Sa bilis nyong mag-asawa. Sige ate, tanghali na. Magluluto pa ako ng pagkain ng mag-ina ko. Visit. Anong nangyari, John? Bigla mo na lang ibinalibag ang pintuan. Alam mo, Myra, ang sarap sampalin ang kamag-anak mong yon. Ha? Sinong kamag-anak? Si Aning na chismosa. Alam mo, kinausap pa naman ako. Akala ko importante yung sasabihin sa akin. Pero hindi pala. Pinagtatawanan niya ako. Buwisit ako. Ano? Si Ate Aning? Bakit? Anong sinabi niya? 4 na taon lang daw ang nakalipas pero 3 anak na ang kailangan kong buhayin. Nalaman niya siguro na nanganak ako ng kambal. Oo, nalaman niya daw ka Tita Konsing na nagpaanak sa'yo. Nainis nga ako Eh kung hindi lang siya babae, pinaghampas ko na. Nako, June. Huwag mo nang isipin yan. Tignan mo, nagising ng kambal natin. Halika, kunin mo yung isa. Iiyakan na sila. Bakit ka ba nagagalit? Totoo naman na kailangan mong magtrabaho para sa 3 mong anak. Halata naman
Iniinis niya lang ako kanina. Lalo pat tumawa pa siya. Ang mga bagay na ganyan, hayaan mo na. Ang mahalaga, kaya mo kaming buhayin at hindi kami nalilipasan ng gutom. Nakakasira ang araw eh. Heto po ang pamasahe namin, kuya. Sige po, ma'am. Asus, grabe naman ang pagkalugi mo, Apo driver. Apat ang sumakay pero 10 piso lang ang pamasahe nila. Bata naman po sila. Ay kahit na, dahil nakaupo naman sila, oh. Kaya nga umupo ako sa likuran ng driver dahil wala akong lugar dyan. Kung ganon, heto po ang pamasahe naming 4. Huwag na, Myra. Huwag na. Oh, narinig mo. Pakialamera ka kasing babae. Ano? Pakialamera kang babae. Hala, grabe naman yan. Kulang na ang daliri mo na hawakan ng mga anak mo. Hay, nako. Hay, sa wakas, makakaupo na rin ako dyan sa loob. Oh, tara na, kuya. Naku, wala lang akong kasamang 3 bata. Baka nasampal ko ng babaeng yun. Buwisit kayong mga alaga! Disturbo kayo! Diyos ko, anong nangyari sa'yo, John? Halika kayo mga anak ko. Ang tatay niyo yun. Buwisit! Bakit, John? Bakit? Ay, tumahimik nga kayo mga baboy. Ginagalit niyo ako eh. Mamaya niyan, lilitsunin ko kayong lahat. Ha? Gusto niyo? Nakainom ka. Bakit? Pagod na ako sa buhay na ganito. Myra, pagod na ako. Ako na lang ang lahat. Buwisit ang gantong buhay. Wala pa akong pahinga. Ikaw naman, nagpapakasaya ka na lang dyan sa labas. Ano? Nagpapakasaya ako sa labas? Hoy, John. Sinundo ko ang panganay mong anak sa paaralan. Sinama ko pa ang kambal na anak natin dahil nag-aalala akong iwan ko sila sa bahay. Pero ganyan ang sasabihin mo? Maaga pa para ipa-enroll mo ang anak mo sa pag-aaral niya. 6 na taon na ang anak mo. Kailangan na niyang mag-aral. Anong gusto mo? Huwag mag-aral ang mga bata? Tumahimik ka na! Masaktan pa kita dyan eh. Sige! Gawin mo! Ah, At uuwi na kami sa mga magulang ko. Ganyan ka pala. Maglalasing ka para may rason ka na awayin ako. Hayaan mo. Dahil ngayon din, aalis na kami ng mga anak mo. Babalik na kami kina Itay. Sige! Umalis na kayo! Masungit ka dahil meron kang mga magulang na pwede mong puntahan. Oo! Buti na lang. At mayroon akong magulang na pwede kong puntahan. Dahil kung hindi, kawawa lang kami sa'yo. Halina kayo mga anak. Iwan na natin ang tatay niyo. Nagulat po ako noon, Tia Sofia. Yun po ang unang-unang pagkakataon na naglasing ang asawa ko. Dahil nasaktan ako sa mga sinabi niya, pareho kaming walang pag-iintindi sa isa't isa. Nagtungo kaming mag-iina sa bahay ng aking mga magulang. Nagtanong ang mga magulang ko kung may problema, pero takot akong magsabi sa kanila. Napaiyak na lang po ako. At ang panganay naming anak ang nagkwento kila tatay at inay kung ano ang nangyari. At kinabukasan noon, ganito po ang mga kaganapan. But times change to turn dreams.
umagang-umaga. Pinapatalim na ninyo ang itak niyo. Oo. Dahil may paggagamitan ako mamaya. Tay, nasa labas ako. Magandang umaga po sa inyo. Hindi magandang umaga ko dahil narito ka. Tay, naparito po ako upang sunduin ko ang mag-ina ko. Kung pwede. Bakit? Anong akala mo, ha? Gusto kaya ng mga mag-ina mo ang bumalik sa'yo? Mayra, asawa ko, parang awa mo na. Sorry na. Bumalik na kayo sa bahay. Miss ko na kayo. Miss ko na kayo. Kalokohan? Alam mo, John, bagong talim ang itak ko. Pwede itong... Tay, alam kong nagsabi na sa inyo si Mayra. Aminin ko, malaki ang naging kasalanan ko sa kanya. Patawarin niyo na sana ako. Hindi ko kayang malayo ang pamilya ko sa akin. Mayra, patawarin mo na ako. Please. Itay, yung itak nyo, nakakatakot siyang kumikinang na... Tay, patawad po. Kaya hindi ko kayo agad nasundo, Mayra. Dahil nilagyan ko muna ng takip ang bubong natin. Dahil tumutulo. Inayos ko na rin ang higaan nila. Nagpapasalamat ako dahil bumalik kayo sa akin. Bumalik kami. Pero kapag ulitin mo pa ang maglasing at ulitin mo pa ang ginawa mo, kailanman ay hindi mo na kami makikita ng mga anak mo. Opo. Nangako naman ako sa'yo, di ba? Oh, asan ang mga anak mo? Nandun sila sa may water pump. Alam mo naman ang banding ng mga magkakapatid. Ang mag-igib ng tubig. Pupunuin nila yung drum na gagamitin sa piggery. Yan ang namiss ko nung wala kayo. At talagang hindi ako nakakatulog noon. Miss ko talaga kayo. Sige na. At iayos ko pang silid ng mga anak mo. Ganon din ang mga gamit namin. Mayra, umalis na ba ang mga anak mo? Sino ang nagmaneho? Oo, si Jewel. Yung isa sa kambal natin. Tignan mo nga naman. Parang kailan lang. Meron na silang sariling trabahong tatlo. Ang kuliglig na gamit kong maghatid sa kanila sa paaralan, napalitan na ng kotse. Nagbibiro pa ngang mga kapitbahay natin. Donya Mayra na raw ang tawag nila sa akin. Naisip ko lang, paano na kaya si Ate Aning? Saan na siya ngayon? Baka nasa bahay niya. Gaya ng dati, nag-iisa pa rin. Dahil wala naman siyang anak. At walang nagtatagal sa kanya dahil masungit daw siyang matanda. Alam mo, Mayra, asawa ko, bilib ako sa'yo. Dahil kahit anong hirap mo noon, hindi ka nagreklamo sa pag-aalaga ng mga anak natin. At bakit naman ako magrereklamo? Kung alam kong responsibilidad natin iyan bilang magulang nila. Ang mag-alaga sa kanila. Ang magpaaral sa kanila. Hindi man tayo nakapagtapos. Pero tignan mo naman ang mga diploma na nakadikit sa pader. Tama ka. Ang mga bagay na iyan ang siyang kapalit ng lahat ng ating pagsasakripisyo. Kanina nga sinabi ng panganay natin na huwag na raw akong makialam sa pag-aani bukas dahil sila na raw ang bahala sa sahod nila. Basta huwag na raw akong makialam sa sakahan.
Hanggang kailan lang yung panahon na lumipas ang mga hirap at sakripisyo naming mag-asawa, Tia Sofia. Parang bagyo na dumating sa buhay namin ang mga sakit at kung ano-ano pang hindi namin pagkakaintindihan. Ngunit lahat ng mga iyon ay lumipas na, Tia Sofia. Nagpapasalamat kami sa Panginoon at sa ngayon, guminhawa rin ang aming buhay. Ang naging rekwerdo na lang sa aming mag-asawa at ay ang lahat ng sakripisyo ay lumipas na. Ang naging rekwerdo sa aming buhay mag-asawa ay ang mga diploma ng mga anak namin na nakasabit sa dinding ng aming bahay. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y lubos na nagpapasalamat sa inyong pagsadula sa aking liham sa inyo. Ang iyong kaibigan, Myra. Babe, letting go deeply hurts. Ganyan ang buhay mag-asawa, kaibigang Myra. Maraming pagsubok na dadaanan. Pero kapag tayo'y magpakatatag at nandyan ang Diyos, lalapit lang tayo sa Kanya. Tayo'y tutulungan at hindi pababayaan. Kagaya na nangyari sa inyong buhay. Hanggang dito na lang, kami lubos ding nagpapasalamat sa iyong paglahok sa ating dula. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang liham na napasadula dito sa ating programang Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Myra ay isinaayos para sa script ni Delphine Domayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! I